May mga problema na nagiging dahilan para tayo ay mas patatagin sa buhay. Ngunit meron ding mga problema na nagiging dahilan para mas lalo tayong malugmok. Ngunit paano mo nga ba haharapin ang isang napakatinding dagok sa iyong buhay kung merong taong sayo humuhugot ng lakas? Magagawa mo pa rin bang maging malakas kung ang pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa inyong mga giliw na tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko po ay isang karanasang nagturo sa akin na maging matatag sa kabila ng mga problemang pinagdadaanan ko. Kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mararanasan kong labanan ang puwersa ng kadiliman upang iligtas ang isa sa mahal ko sa buhay. At ang pangyayaring ito sa aking buhay ang talagang humubog sa akin kung ano ako sa kasalukuyan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Larry. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Grabe pare, inumaga na naman tayo sa inuman ah. Tignan mo oh, tirik na yung buwan ay ang araw. Huling last na inom na muna natin yung pare ah. Para kasing bibigay na yung atay ko kasi puro alak na ang pumapasok sa katawan ko eh. Para pag sinasabi ng atay ko, "Hoy, empoy, tumigil-tigil ka na. Baka sikmuraan ko na yung ngalangala mo." Ay, empoy, lasing ka na naman. Napakahina mo kasi. Saka, ano naman kung bumigay yung atay mo? Ayaw mo ba nun? Meron kang may pagmamalaki sa mga magiging anak mo na nasira ang atay mo nang dahil sa pag-iinom mo ng alak. Ewan ko sa'yo, parin Larry. Hindi naman nakaka-proud yung sinasabi mo eh. Siguro, dapat na natin tigilan ng paglalasing natin. Kasi, paniguradong ito ang ikakamatay nating dalawa. Okay, wag na muna akong yayain uminom. Ha? Ayoko, pas na muna ako sa mga susunod ha. Paring empoy, hindi ka pwedeng tumanggi kapag inaaya kitang uminom. Ha? Dahil magkaibigan tayong dalawa. Sanggan dikit tayo. Ganyan tayo. Tanda mo yan. Hindi ka pwedeng tumanggi. Grabing pagkakaibigan naman to. Sa pilitan sa pagiging sunog baga. Magkasamang bumigay ang atay hanggang pumanaw. Wow! Heavy! Aba! At pagkasama na naman pala ang dalawang magkaibigang lasinggero. At talagang inumaga na kayo sa pag-iinom yung dalawa. Pare, andito na naman yung matandang pakialamero na nawala yatang pinagkakaabala sa buhay kaya nakikialam sa buhay ng ibang tao. Hoy! Hindi pa mahina ang pandinig ko, empoy. Kaya kahit bumubulong-bulong ka dyan, naririnig ko at sinasabi mo. Oh? Ay, nung gumugulong-gulong sinasabi mo, kita mong tuwid na tuwid ako, paano kung gugulong? Mangandoy, kahit lasing kami, tanda mo, hindi mo kami makikitang gumugulong, ha? Anak sa teteng, oo. Tignan mo nangyayari sa'yo, empoy. Nabingi ka na dahil sa pag-iinom mo ng alak. Malamang, sa tenga mo napupunta ang lahat ng alak na iniinom mo. Pasensya ka na, Mangondoy. Ang lakas kasi ng sounds dun sa bahay na pinag-inuman namin, kaya medyo nabingi ako eh. At ikaw naman, Larry. Kung umasta ka, ay para kang walang anak na iniwan sa bahay, ha? Hindi mo ba alam kung anong ginagawa ngayon ni Martin? Nandun sa harapan ng bahay ni Celia at nagtatabas para raw may pambili siya ng almusal pag uwi mo. Maundoy, bakit ba ang hilig-hilig mo makialam sa buhay ng mga tao dito sa atin, ha? Ha? Hindi ba pwedeng
Buhay mo na lang ang intindi mo? Ganyan na ba talaga kapag tumatanda na? Bakit hindi mo nalang galingan ang panggagamot mo, ha? Aba, hindi mo ba napapansin na konti na lamang ang nagpapagamot sa'yo? Kasi marami ng mas magaling na albularyo kaysa sa'yo. Kapitbahay mo ko. Kaya gusto kong makialam sa buhay nyo ng anak mo. At isa pa, hindi ko kayang walang gawin o manahimik na lamang. O hindi ka punahin, lalo na't may isang batang apektado sa pagiging lasinggero mo, sa pagiging sunog baga mo. Mang Ondoy, kahit lasinggero ako, hindi ko pa rin nakakalimutan ang obligasyon ko sa anak ko. Tandaan mo yan, ha? Nagtatrabaho ko at ako ang nagpapakain kay Martin. Responsable to, no? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha, Larry? Bakit may mga pagkakataon na kailangang magtrabaho ni Martin para may pambili kayo ng pagkain? Bakit huminto siya sa pag-aaral niya sa eskwelahan? Kung ginagampanan mo ang obligasyon mo sa kanya bilang kanyang ama, paano mo nasabing responsable ka? Mang Ondoy, para sa kaalaman mo, si Martin ang nagsabi na titigil muna siya sa pag-aaral niya. Alangan naman na pilitin ko pumasok sa eskwela yung bata. Ayaw nga eh. Di ba? Ang sabi sa akin ni Martin, hindi niya gustong tumigil sa pag-aaral. Pero ginawa niya yon dahil sa'yo. Natatakot yung bata kasi palagi kang lasing at ang gusto niya ay mabantayan ka niya dahil kapag nakainom ka na, ay bigla ka na lamang daw nagwawala. Pambihira ka, Larry. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Sa nakikita ko, parang si Martin ang tatay at ikaw ang anak. Nagkabaligtad na. Hoy, tanda! Hindi ko natatandaan na binigyan kita ng karapatang makialam sa buhay namin, ha? Wala kang alam kung bakit ako nagkakaganito at kung bakit ayokong bumababa ang tama ng alak sa akin. Kaya gusto ko laging lasing. Alam ko ang dahilan mo, Larry, kung bakit ka naging lasinggero. Gusto mo bang sabihin ko na sa'yo kung bakit? Tumahimik ka na nga. Baka samain ka pa sa akin, Maundoy. At mula ngayon, ayoko nang nakikialam ka sa buhay namin ng anak ko, ha? At huwag mo nang inakausap si Martin. Labas ka na sa kung anong nangyayari sa pamilya ko. Dahil di naman kita kaano-ano. Kadugo ba kita? Narinig mo ba sinabi ng kaibigan ko, ha? Mangundoy? Mukha ka raw bungo. Kaya huwag kang umarap sa amin, ha? Pare, tara na. Umuwi na tayo at kung ano-ano sinasabi ng matandang yan, baka mamaya hindi ko maispelinin yung mukha niya, masuntok ko eh. Nilagpasan namin ni Empoy si Mang Ondoy at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Panay ang reklamo ni Empoy tungkol sa pagiging pakialamero ni Mang Ondoy. Pero ako ay tahimik lang. Kahit lasing ako, ay tumiim sa utak ko ang mga sinabi sa akin ni Mang Ondoy. At dahil doon, ay naalala ko ang dahilan kung bakit ako nahilig sa pag-inom ng alak. Ang alak kasi ang takbuhan ko upang kahit paano ay makalimutan ko ang nangyari sa asawa ko na si Carmina. Bigla na lang kasing nawala si Carmina isang gabi. 7 taong gulang pa lamang noon ang anak naming si Martin. 10:00 na ng gabi pero hindi pa rin umuuwi si Martin. Kaya hinanap namin siya ni Carmina. Ako ang nakahanap kay Martin. Pero pag uwi namin sa aming bahay, ay wala pa sa bahay ang aking asawa. At yun na, ang huling gabi na nakita ko siya. Nawala siya na parang bula nang wala kaming ideya kung saan siya napunta o kung ano ang nangyari sa kanya. 3 taon na ang nakalipas simula nang mawala si Carmina. Pero ang sakit na nararamdaman ko ay hindi pa rin nababawasan kahit kaunti. Nandun pa rin ang kirot sa aking puso. Pagdating ko sa bahay, ay naabutan ko si Martin na nakaupo sa aming hapagkainan.
May nakahain na pandesal at pritong itlog sa lamesa. Oh, ano pa tinutunga-tunga nga mo dyan? Bakit di ka pa kumain? Hinihintay ko po kasi kayo na makauwi, Tay, para sabay na po tayo mag-almusal. Bakit? Nasa akin ba yung bunganga mo, ha? Hindi mo ba kayang kumain nang wala ko, ha? Tay, sanay lang po kasi ako nakasabay po kayo na kumain. Saka, nung nandito pa po si nanay, hindi po siya pumapayag na hindi po tayo magkakasabay kumain eh. Nasaan ba ang nanay mo? Nasaan? Hindi ba't wala na siya? Kaya kahit wala pa ako rito, basta merong pagkain, kumain ka na. Ipagtimpla mo muna nga ako ng kape at medyo masakit ang ulo ko. Tapakan mo. Sige po, inumaga na po kayo sa pag-iinom ah. Kasama niyo po ba si Ninong Empoy? Sino pa bang kasama ko kung hindi yung ninong mo? Oo nga pala. Simula ngayon, ha? Ayoko nang nakikipag-usap ka doon kay Mang Undoy, ha? Papaluin kita pag nakita kitang kinakausap ang matandang yon. Po, pero bakit po? Mabait naman po si Mang Undoy. Saka siya lang po nakakausap ko kasi yung mga bata po rito. Palagi po akong tinutukso eh. Ang sabi po nila, lasinggero daw po ang tatay ko. Masyado kasi pakialamero Mang Undoy na yun, eh. At ayoko may nakikialam sa buhay natin. Wala na nga silang ambag sa buhay ko, ganun pa sila kung magsalita. Tay, eto na po ang kape nyo. Kumain na po tayo, Tay. Ano po bang sinabi sa inyo ni Mang Undoy? Baka lang sinabi niya na pinababayaan daw kita. Hindi ko na raw nagagampanan ng obligasyon ko bilang tatay mo. Ikaw ba, Martin, tatanungin kitang diretsyahan. Totoo ba para sa'yo ang mga sinabi ni Mang Undoy sa akin, ha? Sabihin mo nga. Ano po bang sagot ang gusto nyong marinig, Tay? Yung matutuwa po kayo o yung totoo? Wag mo na sagutin. Dahil pa sinasabi. Ikaw po ang makakasagot sa tanong na yan, Tay. Pero Tay, sana po, bawas-bawasan nyo naman po ng kahit paunti-unti po yung pag-inom nyo hanggang sa dumating po ang araw na hindi na po kayo iinom ng alak. Alam mo, imposible yan sinasabi mo eh. Kailangan ko ng alak para hindi ko maisip ang nanay mo. Naintindihan mo ba yon? Pero Tay, kailangan po kita eh. Bata pa po ako kaya kailangan ko po ang isang tatay na gagabay po sa akin at magtuturo po sa akin kung ano po ang tama at mali. Wala na nga po si nanay tapos ikaw naman po ay palaging lasing. Kapag nandito ka naman po sa bahay, dalawa lang po ang ginagawa nyo. Kakain po tapos matutulog. Ano ba pakialam mo? Ha? Saka ikaw naman may kasalanan kung bakit nawala ang nanay mo, di ba? Kung umuwi ka sana ng maaga nung gabing yun, hindi kami lalabas para hanapin ka. Tignan mo ang nangyari. Ang nanay mong nawala at hindi na nakauwi. Nangilid ang luha ni Martin. Matapos ko yung sabihin sa kanya. Yumuko siya at alam kong kaya niya yung ginawa ay upang itago sa akin ang kanyang mga luha. Kinurot ako ng konsensya ko sa nasabi ko sa anak ko, pero nanaig sa akin ang pride at wala akong ginawa upang pagaanin ang nararamdaman niya. Aminado ko, Sir Blair, na walang kasalanan si Martin sa pagkawala ni Carmina. Pero dahil wala akong ideya sa kung anong nangyari sa asawa ko at ang katotohanan kung bakit hindi na siya nakauwi, ay wala akong ibang masisi kundi si Martin. Pagkatapos kong mag-almusal, ay dumiretso ko sa maliit naming silid. Kahit malagkit pa ang buong katawan ko dahil kahapon pa ang huling ligo ko, ay humiga na ako sa papag para doon ay matulog. Halos 2 oras pa lang akong natutulog nang nagising ako dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng aming bahay.
Hindi ko sana bibigyan ng pansin ang ingay na yon ng mga sandaling yon. Pero, nagpatuloy yon at alam kong hindi ako makakabalik sa pagtulog nang dahil sa mga taong nag-uusap dahil nakukulili ang tenga ko. Bumangon ako at nakita ko ang anak kong si Martin na mag-isang nakaupo sa labas ng bahay. May mga babaeng nag-uusap sa labas ng aming bakuran at talaga namang malakas ang boses nila. Hoy! Mga chismosa! Huwag na kayo magchismisan dyan, natatutulog pa ako, pambira kayo! Para kayong mga nakalunok ng mikropono sa lakas ng bunganga nyo ah! Mga istorbo kayo sa natutulog eh! Doon kayo sa tapat ng bahay nyo magchismisan at wag dyan! Sira ulo tong mga to ah! Inirapan ako ng mga babae bago sila naglakad palayo. Sinundan ko sila ng tingin upang masiguro ko na hindi na sila babalik. Sila pa talaga may ganang umirap sa akin ha. Mga walang konsiderasyon. Ikaw naman Martin, dapat pinagsabihan mo sila na huwag maingay. At alam mo namang natutulog ako. Wala ka talagang pagkukusay. Tay, pinapakinggan ko po kasi yung pinag-uusapan nila. O tignan mo na, tignan mo. Ang bata-bata mo pa pero chismoso ka na. Bakit? Ano ba pinag-uusapan nila? Kita mo na tay, chismoso ka rin pala tay. Ay, wala ka nang pakialam dun. Sabihin mo na lang sa akin kung anong pinag-uusapan ng mga chismosa na yon. Ano ba pinag-uusapan nila? Tay, tungkol po sa aswang eh. Aswang? Anong tungkol sa aswang? Ang sabi po ni Aling Mary, may nakasalubong daw pong aswang yung anak niya kagabi dun sa may daanan. Buti nga raw po't nakatakbo yung anak niya dahil kung hindi, malamang kinain na daw po ng aswang yun. Yang si Aling Mary talaga oh. Handang magsinungaling basta makapagpasikat lang. Anong aswang ang sinasabi niya? Wala namang aswang dito sa atin ah. Ang tagal ko nang nakatira dito at dito na ako lumaki. Dito na ako tinubuan ng taig. Pero kahit dulo ng kuko ng aswang, wala pa akong nakita. Pero tay, parang nagkatotoo po yung sinabi sa akin ni Mang Undoy eh. Ang sabi po niya ay nanaginip po siya na may aswang daw po dito sa atin. Madalas po kasi tay, nagkakatotoo po ang mga panaginip po ni Mang Undoy, di ba? Yan, isa pa yung Mang Undoy na yan. Dapat sila ni Aling Mary ang mag-asawa eh. Dahil pareho silang pasikat at gustong pinag-uusapan. Mga bida-bida. Ay nako, makabalik na nga lang sa pagtulog. Kapag may magkikismisa na naman dyan sa harap ng bahay natin, pwede ba paalisin mo kagad ha? Ayokong paputol-putol ang tulog ko at sumasakit ang ulo ko. At huwag kang aalis ha. Dito ka lang sa bahay. Bumalik na ako sa pagtulog. At dahil may konting epekto pa rin sa akin ng alak, ay agad akong nakatulog ng mahimbing. Isang hapon, Sir Blair, kasama ko na namang nag-iinom ang kaibigan kong si Empoy sa harapan ng isang tindahan sa aming baryo. Medyo lasing na kaming dalawa dahil nakatatlong bote na kami ng gin at sipol lamang ang aming pulutan. Pare, si palagay mo ba totoo yung pinagkakalat ni Aling Mary na may nakasalubong daw na aswang yung anak niya? Sus, huwag kang maniwala sa matandang yung pare. Para namang di mo kilala si Aling Mary. Hindi ba? Palagawa ng kwento yun. Di ko makakalimutan na pinagkalat niya sa Canada. Nagtatrabaho daw yung panganay ba niyang anak yun? Tapos, may nakakita na taga rito sa atin na nasa Maynila lang pala nagtatrabaho yung anak niyang yun. Di ba? Budan sinungaling ang matandang yun. Huwag kang maniniwala at bida-bida yun eh. Sa bagay, mahilig nga palang gumawa ng kwento si Aling Mary para lamang pag-usapan siya. Tapos, magiging sikat ang pamilya niya. Pero, pare, totoo mga aswang. Kaya may posibilidad din na totoo sinabi ni Aling Mary. Wala akong sinabi na hindi totoo mga aswang. Ang sa akin lang naman pare, kung si Aling Mary ang magsasabi na merong aswang dito sa atin,
Hindi ako maniniwala. Never. Sandali pare. Tignan mo pare, ayun o. Papalapit sa atin si Mang Undoy. Mukhang may sasabihin na naman sa atin pare. Sinasabi ko na nga ba't nandito ka lang, Larry? Mang Undoy, tagay ka muna. Ilayo mo nga sa akin yung baso ng alak niyan, baka iampas ko yan sa pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Masyado ka naman bayolente. Ikaw na nga ang pinapatagay. Mang Undoy, kung nandito ka, para share mo na naman ako. Pwede ba wag ngayon? Nakita mo na nag-happy kami nito ng kumpare ko tapos darating ka para manggulo? Siguro ang lungkot ng buhay mo, no? Kaya nanggugulo at nakikialam ka sa buhay ng iba. Talaga bang wala nang ibang nasa utak mo kundi ang alak? Kaya kahit iisa ang anak mo, ay hindi mo magawang bantayan. Mang Undoy. Pwede ba? 10 taon na si Martin at hindi niya na kailangan pambantayan. Talaga? Paano kung sabihin kong binubugbog ngayon ang anak mo doon sa may basketball court? Binubugbog lang pala eh. Ano naman bro? Binubugbog? Saan? Saan sino ba mabugbog kay Martin? Puntahan mo ron si Martin at baka kumapano pa siya. Bilisan mo! Sumat muna ako ng isa bago ako tumakbo papunta sa basketball court. Pasuray-suray ako habang nakasunod sa akin si Mang Undoy. Nang medyo malapit na ako sa basketball court, ay nakita ko ang mga batang lalaki na nagkakagulo. Mas binilisan ko ang pagtakbo at hinawi ko ang mga bata. Halos madurog ang puso ko nang makita ko si Martin na nakahandusay. Dumudugo ang ilong niya at bakas sa mukha niya ang labis na panghihina. Mga anak kayo ng teteng ha! Di ba tinuturuan ng mga magulang niyo na magandang asal ha? Napakadami niyo laban sa isa! Sige ako ang harapin niyo! Tignan natin kung uubra kayo lahat sa akin! Ano? Ha? Ba't di kayo makapagsalita? Kahit magsabay-sabay pa kayo, kaya ko kayo! Nagtakbuhan palayo ang mga bata dahil sa takot. Walang emosyon kong tinignan si Martin habang pilit siyang tumatayo. Sumunod ka sa akin sa bahay. Bilisan mo. Opo. Nauna akong naglakad pa uwi. Pagdating ko sa bahay, ay kinuha ko ang nakasabit na sinturon sa likod ng pinto. Pagpasok ni Martin, ay nagulat siya nang nakita niya ang hawak ko. Tay, bakit hawak niyo po ang sinturon niyo? Di ba sabi ko sa'yo? Ha? Ayokong nakikipag-away ka. Pero sila naman po nag-umpisa eh. Kung di po nila ako tinukso, hindi ko po sila awayin. Kahit na! Hala, sige. Dumapa ka dyan sa sahig. Dapa! Tay, huwag niyo na po akong paluin. Binugbog na nga po kanina tapos papaluin niyo pa po ako. Maawa naman po kayo sa akin. Wala akong pakialam. Kilala mo ako, Martin. Hindi ako mahilig mamalo, di ba? Pero kapag ganyan sinusuway mo ang mga sinasabi ko sa'yo, kailangan mo ng ganitong klase ng pagdidisiplina. Dumapa ka! Dahil kapag nainip ako, hindi lang sa puwet mo lalatay itong sintur na to! Dapa! Tay, ayoko po! Masakit po yan eh! Alam mo naman palang masakit eh. Bakit di mo tinatandaan ang mga sinasabi ko? Dumapa ka na at naiinip na ako! Dapa! Patuloy na nagmakaawa sa akin si Martin. Habang umiiyak, tuluyan nang naputol ang pisi ng aking pagtitimpi. Kaya hinampas ko na ng sinturon si Martin at tumama yun sa hita niya. Aray ko! Aray, tay, tama na! Ayoko na po! Ganyan ang ginagawa sa mga batang hindi marunong sumunod sa sinasabi ng magulang. Kailangan mong saktan para magtanda ka! Aray ko! Tama na po, tay! Masakit po, tama na po! Larry, ano ba? Tama na! Anong klaseng utak ba meron ka at nagagawa mong paluin ang anak mo matapos ang pagtulungang bugbugin? Biglang dumating si Mang Undoy. May dala siyang panlinis at gamot para sa sugat.
Iniharang niya ang sarili niya kay Martin at diretso niya akong tinignan sa mga mata. Mang Undoy, umalis ka dyan. Wala kang karapatang makialam sa kung paano kung didisiplinahin ng anak ko. Walang kasalanan si Martin para paluin mo siya. At isa pa, hindi pagdidisiplina ang ginagawa mo na ito. Tinuturuan mo lang ang anak mo lumayo ang loob sa'yo. Teka nga, Mang Undoy, magkalinuman nga tayo. Bakit ba ang hilig mong makialam matanda ka? Dapat lang paluin yung batang yan dahil ilang beses ko na sinabi sa kanya na kung may manunukso sa kanya na lasinggero ang tatay niya, pabayaan niya lang. Eh, totoo namang lasinggero ko eh. Hindi naman po nila ako tinutukso dahil sa inyo, tay. Nananahimik po urot tapos lumapit po sila sa akin. At sinabi po nila na patay na raw si nanay kaya hindi na po babalik. Nagalit po ako. Kasi hindi naman po totoong patay na po si nanay, di ba? Buhay pa naman po si nanay eh. Babalik pa po siya, tay, di ba? Umurong ang dila ko sa sinabing yon ng anak kong si Martin. Nangilid ang luha ko at parang sinuntok ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang anak kong umiiyak. Ramdam ko ang lungkot niya sa pagkawala ng kanyang ina. Doon ko napagtanto na kung nawalan ako ng asawa, si Martin ay nawalan naman ng nanay. At parang nawalan na rin siya ng tatay dahil simula nang nawala si Carmina ay hindi ko na nagampanan ang obligasyon ko sa kanya bilang kanyang ama. Martin, umupo ka na muna ron dahil kailangan ko malinisan ang mga sugat mo. At ikaw naman, Larry, huwag mo nang subukang paluin ang anak mo dahil kahit matanda na ako, ay kayang-kaya kitang patulugin ang mga suntok ko, maniwala ka. Huwag mo akong susubukan. Iginiya ni Mang Undoy si Martin papunta sa upuan. Sinimulang gamutin ni Mang Undoy ang mga sugat ni Martin, habang ako naman ay patuloy na inuusig ng aking konsensya. Nang umalis si Mang Undoy, ay saka ko nilapitan si Martin. Umusog siya sa akin, palayo, dahil tila inakala niyang sasaktan ko ulit siya. Martin, anak. Gusto kong humingi ng tawad sa pagpalo ko sa'yo kanina. Hindi lang pala roon kundi sa pagpapabaya ko sa'yo simula nang nawala ang nanay mo. Masyado kong tinutukan ang sarili kong nararamdaman at hindi ko naisip na pati ikaw pala ay nasasaktan sa pagkawala ng nanay mo. Naiintindihan ko naman po. Saka, nakatulong din po sa akin yon kasi natuto po akong magtrabaho at kumita ng pera para po sa ating dalawa. Mali yun, Martin eh. Bata ka pa at hindi ka pa dapat nagtatrabaho. Patawad, anak ka. Patawad kung hindi ko nakita na nasasaktan ka rin. Patawad kung sarili ko lang ang iniisip ko madalas. Anak, pangako, nangangako si tatay sa'yo na simula sa araw na to, magbabago na ako, ha? Gagampanan ko ng pagiging tatay ko sa'yo. Talaga po? Magbabago na po kayo? Ibig sabihin, hindi ka na po maglalasing araw-araw? Ha? Hindi ako sigurado kung kasama yun eh. Pakiramdam ko kasi hindi ko na kayang alisin ang alak sa akin sistema. Parang mamamatay yata ako ng maaga kapag hindi ako nalalasing sa isang araw eh. Tay, pwede nyo naman pong unti-untiin ang pag-iinom nyo. Kunwari, mag-iinom po kayo ngayon tapos bukas hindi. Tapos sa susunod na linggo, 2 beses sa isang linggo na lang po kayo kung mag-inom. Hanggang sa masanay po kayo na hindi nyo na po kailangan ng alak para mabuhay. Tama nga si Mang Undoy, anak. Parang ikaw pa nga mas tatay sa ating dalawa.
Kung mag-isip ka kasi, parang matanda ka na. Ganito na po ako mag-isip simula po nung nawala si nanay. Pero tay, hindi naman po totoo yung sinabi ng mga batang bumugbog sa akin, di ba? Buhay pa po si nanay, di ba? Anak, ayoko magsinungaling sa'yo. Oo, umaasa ako na isang araw ay bigla na lamang babalik dito ang nanay mo at malalaman natin kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkawala niya. Pero anak, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung buhay pa talaga siya o wala na siya sa panahon to. Ibig niyo pong sabihin, tama po yung mga kalaro ko? Patay na po si nanay. Pwedeng oo. Pero pwede rin hindi. Pero anak, nararamdaman ko na buhay pa siya. Ngunit wala akong ebidensya kung tama ba ang pakiramdam ko na yun. Pero sa ngayon, huwag muna tayong umasa ng sobra na makababalik pa ang nanay mo upang hindi tayo masyadong masaktan sa uli. Matipid akong ngumiti at ginulo ang buhok ni Martin. Napaka-importante sa akin ng araw na yon, Sir Blair. Dahil yun ang araw na napagtanto ko ang napakalaking pagkukulang ko sa aking anak. Nakakalungkot lang na kailangan pang masaktan ni Martin bago ko ma-realize ang lahat ng bagay na yon. Isang umaga, naglalakad ako na dala ang mga gamit ko sa pagkakarpintero. Nagsimula na kasi ako maghanap ng pwede kong pagkakitaan imbis na hinahayaan ko ang mga taong may kailangan sa serbisyo ko ang lumapit sa akin. Pupunta ako sa kabilang baryo dahil merong nagpapaayos doon ng bahay at isa ako sa kinuha niya na karpintero. Habang naglalakad ay nakasalubong ko ang kumpare ko na si Empoy. Pare! Oh, may inuman kila Dodong ah. Birthday kasi ng anak niya eh. Pinapapunta tayong dalawa ron. Hindi ba nakita tong mga dala ko? Nakikita ko. Hindi naman ako bulag eh. O ano, tara na. Alak na alak niya ako eh oh. Kating-kating na yung ngalangal ako eh. Sige, Chong, pas muna ako. May trabaho kasi ako ngayon sa kabilang baryo eh. Naku naman. Bakit sa dami ng araw na pwede ka magtrabaho eh ngayon pa? Umabsent ka na muna at uminom na muna tayo. Ikaw talaga oh. Makakasira sa buhay natin yung trabahong yan. Pas nga ako, pre. Kailangan kong kumita ng pere. Sa kaunang araw ko sa trabaho ngayon. At kung di ako magpapakita doon, malamang, tanggalin nila kagad ako at hahanap sila ng papalit sa akin. Teka, sandali. Pahipo nga ako ng leg at noo mo. Ano ba? Uy, ba't kailangan mong hawakan yung leeg ko? Wala ka naman lagnat. Normal naman ang init ng katawan mo. Ay, siya. Alam ko na yan, nabarang ka no. O hindi kaya inaengkanto ka. Tara kay Bang Ondoy, kailangan kitang ipatawa sa kanya. Dahil mukhang sinasapian ka na ng masamang espiritu. Baka mamaya masamang demonyo pa yan. Anong masamang demonyo sinasabi mo? Normal ako at hindi mo ko kailangang ipatawa, si Raulo. Anong hindi? Kailangan pare. Dahil nakatitiyak ako na hindi ikaw yan. Yung Larry na kilala ko, yung kumpare ko, ay hindi kayang tumanggi sa alak kahit kailan. Lahat ay kaya niyang iwanan para sa alak. Kaya ibalik mo ang kaibigan ko. Hoy ikaw, lumabas ka sa katawan ni Larry. Demonyo ka. Iwanan mo ang kaibigan ko. Inuutusan kita na lumabas sa katawan niya. Dahil kung hindi... Nagulat ako nang bigla kong sinakal ni Empoy. Inalug-alug pa niya ang leeg ko. Marahas kong inalis ang pagkakasakal niya sa akin at bahagya ko siyang tinulak. Anak ng... Ano ba nangyayari sa'yo? Hoy! Sa ginagawa mong yan, ikaw pa yatang sinasapian ng demonyo eh. Ikaw ang sinasapian ng demonyo. Kaya lumabas ka sa katawan ni Larry. Lumabas ka! Napaka-OA mo talaga. Hindi ako sinasapian ng demonyo. Di ba pwedeng nagdesisyon na ako na bawasan ang pag-inom-inom ko ng alak? Saka sa ngayon, mas importante na sa akin ang kumita ng pera dahil kailangan ko mag-ipon ng pera. Sa susunod na taon kasi, ay pababalikin ko na sa pag-aaral si Martin.
Anak naman ng tinapa, oo. Eh, sino na makakasama ko sa inuman ngayon? Kung naging ganyan ka na. Kung ayaw mo na sa alak. Wala akong sinabi na ayaw ko sa alak. Wala akong sinabi na hindi na ako magiinom. At hindi na ako sasama sa'yo kapag may inuman. Pero sa ngayon, babawasan ko na muna ang alak, pare. Gagawin ko to hanggang sa tuluyan ko nang maalis sa katawan ko ang pag-iinom ko. Mangyaring naisip ko kasi na simula nang naging lasinggero ko, hindi ko na nagagampanan ng pagiging tatay ko kay Martin eh. Gusto ko na magbago, pare. Para sa inaanak mo. Seryoso ka ba, pare? Sigurado ka na ba dyan sa mga sinasabi mo? Sigurado na ako, pare. Bata pa ang anak ko, Empoy. Kailangan pa niya ako. Kailangan ko maging magandang ehemplo sa kanya dahil kung hindi, ay baka mapariwala lang siya. Ikaw din. Mas mabuti na unti-unti mong alisin ang pag-inom ng alak. Kung patuloy kasi tayong magiging lasinggero, ay hindi malabong maging maaga ang pagkamatay natin. Gusto mo bang mamatay kagad? Siyempre hindi. Ayoko pang mamatay kasi meron pa akong gustong gawin eh. Pero tama ka nga, pare. Babawasan ko na rin ang pag-inom-inom ko ng alak. Gagayahin na lang kita. Umalis ka sa katawan ni Larry eh! Umalis ka sa katawan! Sira ulo! Sira ulo to, seryoso nga. Pero pare, yung sinabi mo kanina na babawasan mo na rin ang pag-inom mo, maganda yan. Di ibig sabihin hindi ka napupunta ngayon kina Dodong para makipag-inuman. Siyempre, pupunta pa rin ako. Bukas ko pa naman sisimulan yung pagbabago ko eh, di ba? Anak ka talaga ng tinapa, oo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sige na. Kailangan ko nang umalis at masyado na napapahaba ang pakikipag-usap ko sa'yo. May trabaho pa akong kailangan tapusin. O sige pare, mag-iingat ka. Kahit ako pupunta muna kina Dodong at baka maubusan pa ako ng alak eh. Pare, siguradong ikaw si Larry ah. Oo nga, susungangain na kita eh. Sige na, alis na ako. Naglakad na ako palayo kay Empoy. Aminado ko na noong inaya ako ni Empoy na makipag-inuman, ay natukso akong sumama sa kanya. Alam ko na magiging mahirap para sa akin na alisin ang pag-inom, ngunit desidido ko na gawin yon para sa aking anak na si Martin. Arawan ang sahod ko sa aking trabaho, kaya pagkakuha ko ng sweldo ay bumili ako ng isang buong litsyong manok. Pag uwi ko ay tuwang-tuwa talaga si Martin. Tay, talaga bang yan ang ulam natin mamaya? Oo naman, bakit? Parang hindi ka makapaniwala. O eto, tumikim ka para maniwala kang totoong litsyong manok to. Ang sarap, Tay. Pero hindi po ba mahal po yung isang buong likyong manok? Tama ka, medyo may kamahalan nga. Ang totoo niyan 50 pesos na lang natira sa sinahod ko ngayon. Pero ayos lang. Ang tagal na kasi nung huling beses tayong nakapag-ulam ng ganito, di ba? Saka, alam kong paborito mo to eh. Kaya, nung sumahod daw kanina, ay ito ang una kong naisip na bilhin. Saka, nak, meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, Tay? Sa susunod na taon, ay babalik ka na sa pag-aaral ha. Kaya asahan mo na madalas akong wala rito sa bahay. Hindi para makipag-inuman ha, kundi para magtrabaho. Siyempre, kailangan ko mag-ipon ng pera para handa tayo kapag nag-aaral ka na ulit, di ba? Nagtaka ko dahil biglang umiyak si Martin. Niyakap niya ako ng maigpit. Napangiti ako habang marahan kong tinapik si Martin sa likod. Nak, umiiyak ka ba kasi masaya ka? Opo, sobrang saya ko po kasi palagi ko po pinagdadasal na sana makabalik na po ako sa pag-aaral eh. Gusto ko po kasi makapagtapos para maging pulis po ako paglaki ko. Hayaan mo at gagawin ko ang lahat, anak, para mangyari ang pangarap mong yan. At patawarin mo si tatay kung ako naging dahilan para huminto ka noon sa pag-aaral Alam kong mas gusto mong tumigil dahil gusto mo akong bantayan. Ayos lang po. Ang mahalaga po ay nagbabago na po kayo ngayon. Sigurado po ako na kung nandito po si nanay,
ay matutuwa po yun ng sobra. Hinayaan ko lang si Martin na yakapin ako. Napakagaan ng pakiramdam ko ng sandaling yun, Sir Blair. Talaga nga palang totoo yung sinasabi ng ilan. Na kapag isa kang magulang, ang kasiyahan ng anak mo ay kasiyahan mo na rin. Naging magana kami ni Martin sa aming hapunan. Sa pagkakataong yon, ay masaya kaming nag-uusap habang kumakain. At hindi na kagaya noon na kahit kinakausap ako ni Martin, ay hindi ako nagsasalita. Sa unang pagkakataon, makalipas ang ilang taon, ay magkatabi kaming natulog ng anak ko sa aming papag. Noon kasi, ay sa sala natutulog si Martin. Tay, sana ganito na lang po tayo habang buhay. Sa totoo lang po, natatakot ako matulog mag-isa sa sala pero kailangan ko pong dun matulog. Kasi ayaw niyo po akong katabi dati. Huwag kang mag-alala. Kasi simula sa gabing to, ay dito ka na ulit matutulog. Naaalala ko tuloy ang nanay mo. Nung kasama pa natin siya, magkakatabi tayo natutulog dito sa papag. Tapos nasa gitna ka namin. Mangyayari pa kaya ulit yun, Tay? Ayoko mangako pero sana isang araw, magulat na lang tayo na kasama na ulit natin ang nanay mo. Pero gaya nga ng sinabi ko nun sa'yo, anak, huwag tayo masyadong umasa. Basta ako, Tay, malakas po ang pakiramdam ko na buhay pa po si nanay at babalik din po siya rito sa atin. Tapos mabubuo po ulit tayong tatlo. Kapag nandito na po ulit siya, hindi na po ako magpapagabi sa labas para hindi niyo na po ako kailangang hanapin ng ganong oras. Alam ko po kasi na kung hindi po dahil sa akin, hindi po mawawala si nanay. Ano ka ba? Wala kang kasalanan sa nangyari, anak. At pasensya ka na rin, ha? Kung pinaramdam ko sa'yo dati na kasalanan mo ang pagkawala ng nanay mo. Pero ang totoo, wala kang kasalanan, anak. Hindi mo pa alam ang mga nangyayari noon. Sandali lang, Tay. Naiihi ako. Ihi muna ako, ha? Ang ganda rin ng timing mo, no? Kung kailan nagdadrama na ako, tapos saka pa iihi. Sige na. Umihi ka na at baka mamaya dito ka pa maihi sa papag natin. Bahagyang natawa si Martin. Lumabas siya ng kwarto at narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nasa likod kasi ng bahay namin ang aming banyo. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig ko ang humahangos na yabag ng paa ni Martin. Pagbalik niya sa kwarto, ay tagaktak ang pawis niya at nangingilid ang kanyang luha. Napatayo ako at sinalubong ko si Martin. Oh! Ano nangyari sa'yo? Bakit para ka nakakita ng multo? Tay! Tay, si nanay! Nakita ko po sa labas! Ano? Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang. Sigurado po ako! Tara po sa labas para maniwala ka, Tay! Nagmamadali kaming lumabas ni Martin. Nagpunta kami sa likod ng bahay. Luminga sa paligid si Martin at alam ko na hinahanap niya si Carmina. Nasaan na si nanay? Saan na siya nagpunta? Kanina paglabas ko po ng banyo, nakita ko po siya nakatayo sa tabi ng puno ng kamyas. Nay! Nasaan ka? Magpakita ka sa amin! Nandito po si tatay! Nay! Martin, mukhang namalikmata ka lang. Walang nanay mo rito kasi kung totoong nakita mo siya kanina, malamang nagpakita na siya sa atin. Hindi po, tay. Sigurado po ako nakita ko po siya kanina. Si nanay po talaga yun. Nay! Nasaan ka ba? Magpakita ka sa amin! Nay! Tama na Martin. Tama na. Pero si nanay po, tay. Nandito po siya talaga kanina. Hanapin po natin siya. Baka hindi pa po siya nakakalayo. Tama na, anak. Alam ko na namimiss mo lang ng sobrang nanay mo. Kaya nakikita mo siya kahit hindi totoo. Tara na, anak. Bumalik na tayo sa loob at matulog na tayo. Habang hawak ko ang isang kamay ni Martin,
ay panay ang lingon niya sa likod. Paulit-ulit niyang tinitignan ang aming pinanggalingan na para bang umaasa siya na makikita niya roon si Carmina. Kinabukasan ng umaga, habang nagpapakulo ako ng tubig sa gilid ng aming bahay, kung saan naroon ang aming lutuan, ay dumating bigla si Empoy. Good morning, my friend! Oh, nandito ka ba para yayain na naman akong uminom? Huwag ngayon ha. May trabaho ko mamaya, kaya hindi ako pwede magpakalasing. Wow! Talagang nagbabago ka na nga, hanip! Dati ko nagyayaya sa akin na mag-inom tapos ngayon. Wala pa nga akong sinasabi, tumatanggi ka na kagad. Hindi ba nasabi ko na sa'yo kahapon na unti-unti ko nang aalisin sa sistema ko ang pagiging lasinggero ko? Alam ko naman yun, pare, hindi ko nakalimutan yun. Kaya wag ka mag-alala, kasi hindi naman kita yayayain na uminom ngayon. Alam mo, napagtanto ko rin kasi na tama ka eh. Dapat ko na rin ihinto ang palaging pag-inom ko ng alak. Nandito ako kasi hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Baka kasi may alam kang pwede ko mapasukan trabaho eh. Gusto ko na ulit magtrabaho, pre, para maging abala ko at hindi ko na maisip na tumagay. Aba, ayos yan. Mabuti naman at naisip mo rin yan. Pero tamang-tama, tol. Kulang kasi kami ng isang tao doon sa trabaho sa kabilang baryo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin mamaya pagpunta ko ron at ire-recommenda kita doon sa nagpapagawa ng bahay. Sige pare, daanan mo na lang ako sa bahay mamaya. Uuwi na ako ngayon para makapaghanda na ako. Masayang umalis si Empoy at masaya rin ako na naisipan niyang alisin ang pag-inom ng alak kagaya ko. Pagkakulo ng tubig ay isinaling ko na yon sa termos at naghain na ako ng almusal. Pagkagising ni Martin ay kumain na kami. Tay, totoo talagang nakita ko si nanay kagabi sa likod ng bahay natin. Hindi po ako namalik mata. Kasi kahit ilang beses ko nang kinusot yung mata ko, ay hindi siya nawala. Alam mo nak, may mga pagkakataon talaga na nakakakita tayo ng tao o bagay na akala natin ay totoo. Lalo na sa lagay mo, na gusto mo talagang makita ang nanay mo. Kaya lumikha ng isang ilusyon ang utak mo. Sige tay, sabihin na po nating namalikmata lang po talaga ako kagabi. Pero hindi po kaya isa yung pangitain na baka malapit na po nating makasama si nanay? Akmang magsasalita pa sana ako nang may kumatok sa pinto. Tumayo ako at pagbukas ko ng pinto ay nasa labas si Mang Ondoy. Aniya ay gusto niya akong makausap, kaya pinatuloy ko siya. Pinasalo ko na rin siya sa almusal nang nalaman kong hindi pa siya kumakain. Mang Ondoy, ano palang sasabihin mo sa akin at naparito ka? Sandali. At lulunukin ko muna itong pandesal na nasa bukaga ko. Okay. Hindi ba't alam niyo naman na kapag may napapanaginipan ako, ay nagkakatotoo? Oo, gaya na lang po nung minsang sinabi nyo na magkakaroon na matinding tagtuyot dito sa atin. 1 linggo lumipas, nangyari nga po ang tagtuyot na yon. Ang ibig niyo po ba sabihin meron na naman kayo na panaginipan na sa tingin nyo magkakatotoo? Ganun na nga. Napanaginipan ko kasi si Carmina kagabi. Nakita ko na nagkita na kayong dalawa ng asawa mo pero sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. At sigurado ko na hindi yun dito sa atin. Tama nga po sinabi ko sa inyo, tay. Malapit na nga po nating makita si nanay. Talaga, Martin? Sinabi mo yun sa tatay mo? Opo, kagabi po kasi, paglabas ko po ng banyo, nakita ko po si nanay sa likod ng bahay namin. Pero nung tawagin ko po si tatay, at bumalik kami sa likod, wala na po si nanay doon. Ang sabi po sa akin ni tatay, baka namamalikmatalag daw po ako. Mukhang tama ang sinabi ng tatay mo. Kasi kung totoong si Carmina ang nakita mo, malamang ay lalapit na yun sa'yo. Pero magandang senyales ang pagkakakita mo sa nanay mo. Dahil mas lalo nung pinagtibay na magkakaroon ng katotohanan ang napanaginipan ko. Ibig sabihin, ay ang langit na ang nagbibigay sa atin ng senyales
Nababalik pa sa inyo si Carmina. Pero Mang Undoy, kaya mo bang alamin kung kailan mangyayari yung panaginip mo na nagkita kami ng asawa ko? Ikinalulungkot ko. Pero hindi na yan saklaw ng aking kakayahan. Pwede kasing mangyari yun sa susunod na buwan o sa susunod na taon. O kaya ay ngayong linggo o kahit bukas. Walang makapagsasabi. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na makikita niyo pa si Carmina. Sana nga po'y mangyari talaga yung sinasabi nyo ngayon. Kasi ayokong umasa masyado si Martin. Baka kasi kapag hindi nangyari yan, baka masaktan siya ng sobra. Dapat po pala sa akin nyo muna yung sinabi. Tay, kahit naman hindi ko nalaman yung panaginip ni Mang Undoy tungkol kay nanay, ay talagang aasa pa rin ako na makikita ko ulit siya eh. Yung totoo na, at hindi na lang imahinasyon o malikmata. Basta, huwag kayong mapapagod na magdasal at isama niyo na rin sa inyong dasal na kung nasaan man ngayon si Carmina ay ayos lang siya at nasa mabuti siyang kalagayan. Oo nga pala, bago ako umalis ay meron pa akong sasabihin sa inyo. Sa ngayon, ay wag na muna kayong lumabas tuwing gabi. Dahil po ba yan dun sa pinakalat ni Aling Mary na kwentong gawa-gawa niya? Yung sinabi niya na may nakasalubong daw na aswang yung anak niya? Alam kong madalas ay hindi totoo ang kinikwento ni Mary. Pero sa pagkakataong ito, ay nagsasabi siya na totoo. May aswang talaga rito sa lugar natin at ako mismo makapagpapatunay nun. Kagabi, bago ako matulog, ay meron akong nakitang aswang na umiikot sa labas ng bahay ninyo. Teka, Mang Undoy. Huwag ka naman manakot. Hindi ako nananakot. Nagbibigay lamang ako ng babala at paalala. Wala akong ideya kung bakit nasa labas ng bahay nyo ang aswang na yon. Pwedeng napadaan lang siya at balak niya kayong pasukin pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon o talagang kayo ang pakay niya. Kung totoo po yung sinabi nyo, meron po bang paraan para hindi kami mapasok ng aswang dito? May kailangan po ba kaming gawin para maproteksyonan po namin ang aming sarili? Ang maipapayo ko sa inyo ay magsaboy kayo ng asin sa paligid ng bahay nyo bago kayo matulog. Pwede rin kayong magsabit ng bawang sa pintuan at mga bintana. May mga aswang na takot sa asin at bawang. Pero hindi ko masasabi na 100% kayong mapoprotektahan ng mga yon. Dahil may iba't ibang klase ng aswang. May mga aswang na takot sa mga bagay na binanggit ko. At meron din namang hindi. Salamat po sa paalala mo, Mang Undoy. Gagawin po namin mamaya ni Martin lahat ng sinabi nyo. May kaba at takot na bumalot sa akin dahil sa sinabi ni Mang Undoy tungkol sa aswang. Ngunit ang mas pinag-isipan ko ay ang posibilidad na pagbabalik ni Carmina sa aming buhay. Kahit paano, ay may nabuhay na pag-asa sa puso ko na darating ang araw na muli naming makakapiling ng anak ko, si Carmina. Kinagabihan, bago kami matulog ni Martin, ay nagsabit kami ng bawang sa pintuan at bintana. Ako naman ang nagsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay. Pagka-uwi ko mula sa trabaho, ay 5 kilo ng asin ang binili ko sa palengke. Matapos namin gawin ni Martin ang mga yon, ay humiga na kami. Naglagay ako ng bagong hasang itak sa ilalim ng papag upang kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, ay may magagamit ako upang ipagtanggol ko ang aming sarili. Tay, natatakot po ako. Paano po kung bumalik yung aswang na nakita ni Mang Undoy kagabi? Paano po kung di po siya takot sa bawang at asin? Huwag ka mag-alala, anak, dahil hindi ako papayag na sasaktan ka ng aswang na yon. Nagbabalak pa lang siyang pumasok dito, ay tatagain ko na kagad siya, subukan niya. Pero tay, hindi ka naman po nakikipaglaban sa mga aswang, di ba? Hindi nga, pero syempre, kapag nasa panganib na ang buhay natin dalawa, lalo na ang buhay mo, ay handa akong gawin ang lahat para may pagtanggol ka. Buti na lang po pala at hindi ka nalasinggero ngayon. Kasi kung hanggang ngayon, ada ka pa rin sa alak, malamang
Wala po akong kasama ngayon dito sa bahay kasi nasa labas ka at nakikipag-inuman. Kung mag-isa lang po ako rito, malamang ay mamamatay na po ako sa takot, Tay. O kapag na natin pag-usapan ng aswang, anak, ang mabuti pa matulog na tayo. Huwag ka mag-alala dahil mababaw lang matulog si tatay, ha? Kapag may kakaiba sa paligid, ay sigurado magigising kagad ako. Sige po, Tay. Matutulog na po ako. Inaantok na po ako eh. Tumalikod si Martin, habang ako naman ay nakiramdam muna sa paligid. Makalipas ang ilan sandali, ay napabalikwas ako dahil may narinig akong mabagal na katok sa pinto. Maging si Martin ay napabangon. Ano po yun, Tay? Para pong may kumakatok. Hindi po kaya aswang yun? Kung yun na nga ang aswang, anak, ay humanda siya dahil ipapakita ko sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya. Dito ka lang sa kwarto, ha? At kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas, ha? Magtalokbong ka. Saan ka po pupunta, Tay? Ano pong gagawin nyo? Susubukan kong itabo yung aswang. Huwag kang mag-alala. Dahil kapag hindi na maganda ang sitwasyon ay sisigaw ako na malakas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Bumaba ako sa papag at kinuha ko ang itak. Habang patungo ako sa kusina, ay patuloy ang mabagal at mahinang pagkatok sa pinto. Binuksan ko ang garapon ng asin at dumakot ako ng isang dakot. Lumapit ako sa pinto at tahimik kong inalis ang kandado. Isang malalim na paghinga muna ang pinakawalan ko bago ko mabilis na binuksan ang pinto. Hindi na ako nag-isip at isinaboy ko na sa nilalang na nasa harapan ng pintuan ng asin. Kumalat yun sa mukha niya at tatagain ko na sana siya. Ngunit natigilan ako nang nakilala ko ang taong naroon. Pare! Wag! Ako to si Empoy! Papira ka! Huwag mo akong tagain! Ano ba kakala mo sa akin, panggatong, ha? Ibaba mo nga yung itak mo. At mamaya bigla kang itulak ng kapwa mo demonyo. Anak ka ng tinapa, oo. Akala ko'y kung sino na. Ikaw lang pala. Anong tinapa? Daing ka mo. Ginawa mo akong daing dahil binuhusan mo ba naman ako sa kaderbang asin. Langya ka talaga, oo. Ang alat. Ang daming pumasok sa bibig ko. Kapag ako nagkasakit sa bato, ha, ikaw ang magpapagamot sa akin. Kasalanan mo eh. Bakit kasi panay ang katok mo? Dapat nagsasalita ka rin. Akala tuloy namin ni Martin aswang ka, kaya sinabuyan kita ng asin. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Yayain sana kitang mag-inom. Pinuntahan na kita rito para hindi ka na makatanggi. Ito nga, oh. May dala na akong alak at barbecue. Ay, di ba sabi ko sa'yo, hindi na muna tayo mag-iinom? Pero ang sabi mo rin nun, ay uunti-untiin lang natin ang pagtigil. Saka, naglalaway na talaga ako sa alak, pare. Pakiramdam ko, hindi ako makakatulog na hindi nakakatikim ng alak. Isang bote lang naman to eh. Kapag naubos na natin to, ay okay na ako. Sige. Pagbibigyan kita ngayon, ha? Pero wag mong gagabi-gabihin to, ha? Diyan lang tayo sa labas mag-inom. Sandali, kukuha lang ako ng baso at pinggan. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nang hindi pala aswang ang nasa labas ng aming bahay, kundi mukhang aswang lang pala na si Empoy. Pinuntahan ko si Martin sa kwarto upang sabihin na wala siyang dapat ikatakot dahil ang ninong Empoy lang niya ang nasa labas. Sinabi ko rin na matulog na siya at nangako ko na isang bote lang ng alak ang iinumin namin ng ninong niya. Maya-maya pa ay nagsimula na kaming uminom ni Empoy. Mas mataas ang tagay niya kumpara sa akin. Ay, sarap! Ang sarap talaga ng alak. Namiss ko to. Parang banayad whiskey. Ilang araw ka palang di nagiinom eh. Namiss mo na kagad. Siyempre, no? Mahirap itigil ng biglaan ng ganitong bisyo. Dapat talaga ay unti-unti. Parang yung sinasabi nila na kapag inihinto mo ang pag-iyosi, kailangan ay huwag biglaan. Ay, pare, oo nga pala.
bakit mo nga pala nabanggit kanina yung aswang? Anong meron? Yun ba? Kinausap kasi kami ni Mang Undoy. Sabi niya, may nakita siyang aswang noong nakaraang gabi na paikot-ikot dito sa bakuran namin. Ano? Hala, totoo ba yan? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling sa Aling Mary? Mukhang ganun na nga, pare. Kaya nga nagsaboy kami ng asin sa paligid itong bahay namin, tsaka nagsabit na rin kami ng bawang sa mga pintuan tsaka bintana. Pangontra daw yun sa mga aswang, sabi ni Mang Undoy. Nakakatakot naman na pala dito sa atin. Gagayahin na nga rin kita. Magsasaboy na rin ako ng asin sa labas ng bahay namin. Mahirap na. Baka mamaya biglang sa amin naman magpunta yung aswang na yon. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Empoy. Nang malapit nang maubos ang alak, ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya nagtungo ako sa banyo na nasa likod ng bahay. Nang matapos na ako sa pag-ihi, ay lumabas na ako sa banyo at natigilan ako nang nakita ko si Carmina na nakatayo sa gitna ng kasukalan sa hindi kalayuan. Kinusot ko ang mata ko dahil baka namamalik mata lamang ako, pero hindi siya nawala. Carmina? Carmina, sandali lang! Carmina, wag kang aalis! Pupuntahan kita! Hindi pa man ako nakakaakbang, ay tumalikod na si Carmina at mabilis siyang tumakbo palayo. Hinabol ko siya hanggang sa pumasok siya sa malawak na kagubatan na iniiwasang lugar sa aming baryo dahil ayon sa kwento-kwento ay maraming mababangis na hayop doon. Mabilis na nawala si Carmina sa paningin ko, pero hindi ako huminto sa paghahanap sa kanya. Carmina! Carmina, asawa ko, nasan ka na? Magpakita sa akin! Parang awa mo na, Carmina! Carmina! Gusto ka na namin makasama ni Martin! Umuwi ka na sa bahay, Carmina! Carmina! Patuloy kong hinanap si Carmina. Paulit-ulit kong isinigaw ang pangalan niya kahit halos mapaos na ako. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nadulas ako at nawalan ako ng balanse. Padapa akong bumagsak at malakas na humampas ang ulo ko sa isang malapad na bato. Kahit nahihilo at nanlalabo ang aking paningin, ay pilit akong tumayo at naglakad. Ramdam ko ang pag-agos ng dugo sa aking muka. Carmina! Carmina, nasaan ka? Carmina! Hindi nagtagal, ay tuluyan nang nagdilim ang aking paningin. Muli akong bumagsak at sa pagkakataon na yon, ay nawalan na talaga ako ng ulirat. Sa pagbabalik ng aking malay, ay nakahiga na ako sa papag. Nahihirapan akong bumangon at kinapa ko ang aking noo. May nakabendang tela roon. Iginala ko ang mga mata ko sa kabuuan ng kubo at napag-alaman ko na wala ako sa aming bahay. Napapitlag ako ng isang matandang lalaki na may kayumangging balat ang pumasok at may hawak siyang isang baso. Mabutit gising ka na. Ako nakakita sa'yo sa gubat. Wala kang malay na natagpuan kita. Sa palagay ko, ay humampas sa kung saan ang noo mo. Pero wala kang dapat na ipag-alala. Dahil nilinis at ginamot na ng asawa ko ang sugat mo. Ako nga pala si Ricardo. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Larry. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Pero, nasan po ba ako? Nandito ka sa baryo Panglao. Ako ang namumuno sa baryong ito. Baryo Panglao? Ngayon ko lang po narinig ang baryong yan. Hindi na ako nagtataka dahil malayo sa sibilisasyon tong baryo namin at kakaunti lamang ang nakakaalam ng lugar na ito. Nasa gitna ng gubat ang baryo namin, kaya ganun. Hindi ko alam na meron palang baryo sa gitna ng gubat. Pero ngayon ay alam mo na. Sandali, ipapakilala lang kita sa asawa ko. Rosalia! Halika rito, Rosalia! Ilang minutong lumipas
bago pumasok ang isang babaeng nakayuko. Bahagyang natatakpan ng mahaba at makapal niyang buhok ang kanyang muka. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ba pamilyar siya sa akin. Inakbayan ni Ricardo si Rosalia. Ito ang aking asawa na si Rosalia. Siya ang naglinis at gumamot sa sugat mo. Rosalia, bakit ba nakayuko ka? Nahihiya ka bang ipakita sa ating bisita ang mukha mo? Alam mo, hindi ka dapat nahihiya dahil ikaw ang may pinakamagandang mukha dito sa Baryo Panglao. Ano ba? Sinabi nang ipakita mo kay Larry ang iyong mukha. Kabastusan niyang hindi mo pagharap na maayos sa ating bisita. Naawa ako kay Rosalia nang marahas na inangat ni Ricardo ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ko at nanlamig ang aking buong katawan nang nasilayan ko ang mukha ni Rosalia dahil kamukhang kamukha siya nang nawawala kong asawa na si Carmina. Carmina? Carmina, sa wakas nakita na rin kita! Umuwi na tayo! Dahil matagal ka na namin gusto makasama ng anak natin! Tara na! Teka. Carmina? Hindi Carmina ang pangalan ng asawa ko. Uulitin ko. Rosalia ang kanyang pangalan. Mukhang masama ang tama sa ulo mo, dahil iniisip mo na ibang tao ang aking asawa. Hindi ako pwede magkamali. Siya si Carmina. Siya ang asawa kong matagal nang nawawala. Carmina, magsalita ka. Sabihin mo sa akin na ikaw ang asawa ko. Huminahon ka, Larry. Hindi mo asawa si Rosalia. Sigurado ko na magkaibang tao sila. Carmina, doon ka na muna sa labas at kakausapin ko muna si Larry. Parang robot na sumunod si Rosalia kay Ricardo. Walang imikitong lumabas ng kubo. Susundan ko sana siya, pero humarang si Ricardo sa daraanan ko. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Gusto kong malaman kung bakit siya nawala noon. Kailangan niyang sumama sa akin pabalik sa aming bahay dahil napakatagal niya niyang hindi nakakauwi. Larry, nakikiusap ako sa'yo. Mabigat ang pinagdadaanan namin ng asawa ko ngayon dahil nakunan siya sa aming unang anak. Kaya wag mo na sanang dagdagan pa ang bigat ng aming problema. Naiintindihan ko na may nawawala kang asawa na kamukha ng aking asawa. Pero imposible na si Rosalia ang asawa mo nawawala. Bata pa lang ay magkakilala na kami ni Rosalia. Dito na siya nakatira sa Baryo Panglao noon pa man. Sadyang may mga taong magkakamukha lang kahit na hindi sila magkadugo. Pero kamukhang kamukha talaga siya ng asawa ko eh. Ikaw na rin ang nagsabi. Kamukha lang siya ng asawa mo. Pero hindi ibig sabihin yan na siya ang asawa mo. Ang mabuti pa siguro ihahatid na kita sa bukanan nitong gubat para makauwi ka na sa bahay mo. Tara na. At baka kung mamaya pa tayo aalis abuti na tayo ng dilim. Wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Ricardo paalis ng Baryo Panglao. Paglabas ko ay hindi ko na nakita si Rosalia. Ang nakita ko ay ang mga tao sa labas na lahat ay nakatingin sa akin ng pailalim. Pero hindi ko pinansin ang mga tao dahil ang utak ko ay na kay Rosalia pa rin, nakamukhang kamukha ng aking nawawalang asawa. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami ni Ricardo sa bukanan ng gubat. Hanggang sa sandaling yon ay nakatulala pa rin ako dahil hindi pa rin ako makapaniwala na hindi si Carmina si Rosalia kahit napakalaki ng pagkakahawig nilang dalawa. Hanggang dito na lang kita pwedeng iatid. Dahil sigurado ko na mula rito ay alam mo na ang daan pabalik sa bahay mo. Ricardo, si Rosalia, hindi ba talaga siya ang asawa ko? Parang imposible kasing hindi siya si Carmina eh. Dahil magkamukha sila. Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo. Hindi si Rosalia ang asawa mo. Napaka-imposible na sinasabi mong yan. Pero sana, ay bigyan mo ko ng pagkakataong makausap siya. Gusto kong marinig ang boses niya. At baka kapag narinig ko siyang nagsalita, ay doon ko malalaman kung hindi talaga siya si Carmina. Kilalang kilala ko kasi ang boses ng asawa ko.
Kung narinig mo man ang boses niya at kapareha siya ng boses ng asawa mo, ay di mo pa rin pwedeng ipilit na siya ang asawa mo, Larry. Nararamdaman kong nasasaktan ka sa pagkawala ng asawa mo. At huwag ka mag-alala, kasi hindi ako galit sa'yo. Nauunawaan ko ang pinagdadaanan mo. Pero kung gusto mo talagang makausap si Rosalia, ay papayagan kitang bumalik sa aming baryo. Tamang-tama, dahil sa makalawa ang araw ng aming kapistahan, magtungo ka ron at pwede kang magsama ng ibang tao. Mas marami kang maisasama, ay mas masaya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Okay lang sa'yo na bumalik ako sa Baryo Panglao upang makausap si Carmina si Rosalia? Hindi mo lang makakausap si Rosalia, kundi mararanasan mo rin at ng mga isasama mo kung paano namin ipagdiwag ang aming kapistahan. Maghahanda kami ng masasarap na pagkain at magkakaroon ng inuman. Huwag mong kakalimutan, sa makalawa ang aming pista. Aasahan ko na makakapunta ka. Sige, pupunta ako. Maraming salamat pala ulit sa pagtulong niyo sa akin. Walang anuman. O paano? Kailangan ko nang bumalik sa aming baryo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Naglakad palayo si Ricardo at sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko magawang ihakbang ang aking mga paa dahil patuloy kong iniisip si Rosalia. Napapitlag ako nang narinig ko ang pagtawag ni Empoy sa pangalan ko. Nakita ko siyang tumatakbo papalapit sa akin at kasama niya sina Martin at Mang Undoy. Lahat sila ay habol ang paghinga nang nakalapit sa akin. Sa wakas nakita ka na namin, pare. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit di ka na bumalik nung nag-iinuman tayo kagabi? Sabi mo magbabanyo ka lang, di ba? Tapos bigla ka nawala. Saan ka ba galing? Saan ka nagpunta? Ninong, pwede bang isa-isa lang ang tanong niyo kay tatay? Tignan mo nga oh, at mukhang tuliro siya. Saka may sugat din siya sa ulo. Talo ka pa ng bata, Empoy. Mas marunong pang mag-isip si Martin kaysa sa'yo. Larry, ang mabuti pa'y sumama ka sa bahay ko para matignan ko yung nasa ulo mo. Martin, kaya mo naman siguro magluto, di ba? Opo. Umuwi ka muna sa inyo. Magluto ka ng lugaw para pagkatapos kung tignan na nangyari sa tatay mo, ay meron siya kakainin. Nauna nang tumakbo si Martin papunta sa aming bahay. Habang si Mang Undoy at Empoy ay inaalalayan ako sa paglalakad. Dinala nila ako sa bahay ni Mang Undoy. Maingat na inalis ni Mang Undoy ang telang nakabalot sa aking ulo at tumambad sa kanila ang sugat ko sa aking noo. Hindi naman pala malalim ang sugat mo. May nararamdaman ka bang iba pang masakit sa'yo bukod dyan sa sugat mo? Mang Undoy, tanungin mo na rin sa kanya kung anong nangyari, kung bakit siya nagkaroon ng sugat. Pwede bang isatabi mo muna ang pagiging tsismoso mo, Empoy? Hayaan na natin si Larry ang kusa magkwento sa atin kung ano talaga ang nangyari sa kanya nung gabing mawala siya. Yung panaginip mo, Mang Undoy, nagkatotoo na po. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin? Nagkita na po kami ni Carmina sa isang lugar na hindi po pamilyar sa akin. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, pare? Pero kung nakita na kayo ng asawa mo, nasan siya? Bakit di mo siya kasama? Asawa na siya ni Ricardo at Rosalia na ang pangalan niya ngayon at hindi na Carmina. Pero kahit ilang beses na sinabi ni Ricardo na hindi si Carmina si Rosalia, ay malakas ang pakiramdam ko na yun talaga ang asawa ko. Sandali, hindi ko masyadong maintindihan ang mga sinasabi mo. Sinong Ricardo ang sinasabi mo at saan lugar mo nakita ang sinasabi mong si Rosalia? Sa isang baryo po sa gitna ng kagubatan na kung tawagin po ay Baryo Panglao. Baryo Panglao baka mo? Opo, isa po siyang maliit na baryo na pinamumunuan po ni Ricardo at doon ko po nakita si Carmina. Sigurado po ako na siya rin po ang nakita nun ni Martin na inakala nating hindi totoo. Sinasabi ko na nga ba? Buhay pa rin ang Baryo Panglao. Ano? Alam niyo rin po ang baryong yun, Mang Undoy? Ako kasi, ngayon ko lang narinig ang pangalan ng baryong yan.
At kay Larry ko lang din nalaman na meron palang baryo sa loob ng gubat na malapit dito. Mabuti na lang at nakalabas ka pa ng buhay sa baryong yon, Larry. Pero sagutin mo ng totoo ang tanong ko. Wala ba silang ginawa sa'yo roon? Wala ba silang pinakain o pinainom sa'yo? Wala ho. Kagabi kasi nakita ko si Carmina sa kasukalan. Nang tumakbo siya, hinabol ko siya hanggang dun sa gubat. Tapos, bigla akong nadapa at tumampa sa bato ang noo ko. Nawalan ho ako ng malay. At nang nagising ako, ay nasa bahay na ako ni Ricardo sa baryo Panglao. Pero bakit parang sa sinabi niyo po kanina alam niyo po ang lugar na yon? Binata pa lang ako nun. Nang naging matunog sa lugar natin ang baryo Panglao. Dahil yun ang baryo na pinamumugaran ng mga aswang. Isa ako sa mga antingerong nakipaglaban sa mga aswang na nakatira doon. Ang akala ko ay umalis na sila sa baryo Panglao. Pero bumalik pala sila. Kaya naman pala may nakikitang aswang dito sa lugar natin. Dahil buhay na naman ang baryong yon. Sigurado po ba kayo na baryo ng mga aswang ang baryo Panglao? Kasi kung mga aswang ang lahat ng nakatira doon, bakit buhay pa rin si Carmina? Ngayon ay naiintindihan ko na ang totoong dahilan ng pagkawala ng asawa mo. Malaki ang posibilidad na matagal na siyang minamanmanan ng Ricardong sinabi mo kanina. At nung gabing nawala si Carmina, ay yun din ang gabing kinuha siya ni Ricardo. Pero bakit naman siya kukunin ni Ricardo? Hindi na bago sa akin na may mga aswang na nagkakagusto sa mga tao at kapag ayaw sa kanila ng taong gusto nila, ay kinukuha nila ito at sa pilitan ginagawa nila itong kagaya nila upang hindi na magkaroon ng dahilan ang taong yon na bumalik pa sa dati nitong buhay. Ang ibig niyo po ba sabihin aswang na si Carmina? Aswang na ang asawa ng kumpare ko? Ganun na nga. Siguro kaya hindi na siya bumalik sa inyo, Larry, ay dahil isa na siyang aswang. Natatakot siya sa pwede niyang gawin sa inyo ni Martin kung sakaling mamumuhay siya na kasama kayong dalawa. Diyos ko. Kung totoo po lahat ng sinabi niyo ngayon, hindi ko kayang isipin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Carmina sa araw-araw niya sa baryo Panglao. Pero kung sakaling aswang na nga si Carmina, may paraan pa po ba para maibalik siya sa pagiging tao? Meron pa. Ang totoo niyan ay alam ko kung paanong ibalik ang isang taong naging aswang nang dahil sa hawa. Pero hindi lahat ng taong nahawaan ng pagkaswang ay pwede pang bumalik sa pagiging tao. Ano po ang ibig niyo sabihin? Kapag ang isang tao na nahawaan ng pagiging aswang ay kumain din ng tao o uminom ng dugo ng isang tao, ay hindi na kailanman maaalis ang pagkaswang niya. Kaya ipagdasal mo na sa loob ng ilang taon ni Carmina sa baryo Panglao ay hindi pa siya nakakakain ng tao. Kung ganun kailangan ko pong bumalik sa baryo Panglao upang makausap si Carmina tungkol sa bagay na yan. Nung nakita ko siya, naramdaman kong natakot siya kay Ricardo kaya hindi siya nagsasalita. Pero nakita ko sa mukha niya na napakarami niyang gustong sabihin pero hindi niya masabi dahil naroon nga si Ricardo. Alam kong gusto mong iligtas si Carmina. Pero masyadong delikado kung babalik ka sa baryong yon dahil maaaring hindi ka na makabalik dito sa atin. Isipin mo ang anak mo, Larry. Mahihirapan ng gusto si Martin kung pati ikaw ay mawawala sa kanya. Pero hindi ko po pwedeng hayaan lang si Carmina na habang buhay nakasama ang mga aswang sa lugar na yon. Kailangan ko po siyang iligtas, lalo na sa Ricardo na yon. Tamang-tama. Dahil inimbita ako ni Ricardo na bumalik sa baryo Panglao sa Makalawa. Ang sabi niya ay kapistahan nila sa araw na yon. At ang gusto niya pa ay magsama ako ng maraming tao. Nais niyang magsama ka ng maraming tao dahil para mas marami silang makakain sa pista nila. Gagawin nila kayong handa sa araw na yon. Yun lamang ang simpleng paliwanag sa bagay na yan. Wala na akong pakialam kung anong gagawin nila sa akin. Ang gusto ko lang ay mabawi ko ang aking asawa. Ibabalik ko siya rito, Mang Undoy, para magamot mo siya. Ipapaalala ko lang sa iyo
na walang kasiguraduhan kung maibabalik ko pa sa pagiging tao si Carmina. Pero kung desidido ka na talagang bumalik sa Baryo Panglao, ay dapat maging handa ka. May mga bagay akong ibibigay sa iyo na maaari mo magamit upang protektahan mo ang iyong sarili sa mga aswang. Sandali, at meron lamang akong kukunin. Maghintay ka dyan. Nagtungo si Mang Undoy sa kanyang maliit na kwarto. Napatingin ako kay Empoy at napansin ko ang takot sa kanyang muka. Pare, sigurado ka ba sa mga sinabi mo kanina? Nakita mo talaga si Carmina, pare? Ang haba ng usapan namin ni Mang Undoy tapos nagdududa ka pa rin kung totoo mga sinabi ko. Eh baka kasi epekto lang yun ng pagkakahampas ng ulo mo eh. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Basta, babalik ako sa lugar na yon. Kung mga aswang nga talaga mga kasama ni Carmina sa Baryo Panglao, ay kailangan ko siyang iligtas doon. Hindi ko papalampasin ang pagkakataon na muli naming makakasama ni Martin si Carmina. Nang bumalik si Mang Undoy, ay may dala siyang kwintas na may palawit na medalyon at isang maliit na bote na may laman na kulay berdeng likido. Ang dalawang bagay na ito ang magagamit mo para iligtas si Carmina. Ang medalyon na ito ay isang anting-anting na kapag sinuot mo ay bibigyan ka ng proteksyon mula sa mga aswang. Hindi ka nila basta-basta magagawan saktan. Ginamit ko ito nung aktibo pa ako sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Habang ang laman naman ng boteng ito ay isang lason na ang pangunahing sangkap ay katas ng halaman na kung tawagin ay Adelpha. Gagamitin sana namin ito noon sa mga aswang sa Baryo Panglao. Ngunit hindi na namin nagamit dahil inakala naming napabagsak na namin sila. Naniniwala ako na ito na ang tamang pagkakataon para magamit ang lason na ito sa mga aswang na naroon. Tamang-tama. Ang sabi sa akin ni Ricardo ay magkakaroon sila ng inuman sa kapistahan nila. Magagamit ko po yan para lasunin silang lahat. Inabot sa akin ni Mang Undoy ang medalyon at lason. Agad kong isinabit sa aking leeg ang medalyon at nagpasalamat ako kay Mang Undoy. Hindi ba sa makalawa na ang balik mo sa Baryo Panglao? Empoy, samahan mo si Larry. Kailangan niya ang tulong mo roon. Ano? Bakit kailangan ko ba sumama? Hindi ko naman asawang iniligtas dun eh. Tsaka, kaya na ni Paring Larry yan. Matapang yan eh. Hahayaan mo ba mag-isang magtungo sa pugad ng mga aswang ang kaibigan mo? Ito na ang pagkakataon mo upang ipakita sa amin na totoo kang kaibigan ni Larry at hindi ka lang niya kasama sa kasiyahan, kundi maging sa problema at pagsubok sa buhay na pinagdadaanan niya. Anak naman ng pitong kagaw oh. Okay, sige. Sasamahan ko na si Larry. Grabe ka naman mangonsensya sa akin, Mangundoy. Bago kayo umalis, ay dumaan muna kayo sa bahay dahil may mga sandata akong ibibigay sa inyo na magagamit niyong panlaban sa mga aswang. Mas mabuti nang handa kayo sa mga hindi inaasahang mangyayari. Maraming salamat po, Mang Undoy. Pero sana po, ay huwag niyo munang sabihin kay Martin ang tungkol sa nanay niya. Dahil ayoko pong umasa siya na makakasama na namin ulit si Carmina. Di po kasi ako sigurado kung magtatagumpay ako na alisin ang asawa ko sa Baryo Panglao. Huwag kang mag-alala, Larry, dahil wala akong sasabihin kay Martin at ako na rin ang bahala sa kanya habang nasa Baryo Panglao kayo ni Empoy. Basta, siguraduhin nyo na maihahalo nyo ang lason sa inumin ng mga aswang. Matindi ang lason na yan. Kaya niyang pahintuin ang tibok ng puso ng kahit na sino sa loob lamang ng 1 minuto. At ipagdadasal ko rin ang inyong tagumpay. At naway, ligtas kayong makabalik dito sa ating lugar. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Alam ko na isang napakalaking panganib ang susuungin namin ni Empoy at may posibilidad na hindi na kami makakabalik ng buhay. Ngunit ng sandaling yon ay nais ko talagang iligtas ang aking asawa at naniniwala ako na Diyos ang may kagustuhan na muli kaming magkatagpo ni Carmina. Hindi ko lang gagawin ang bagay na yon para sa akin,
kundi higit para kay Martin na alam kong sabik na sabik ng makasama ang kanyang ina. Nang makauwi ako sa aming bahay, ay ikinuwento ko kay Martin kung bakit hindi ako nakauwi kagabi. Pero hindi ko sinabi na nakita ko ang nanay niya. Ang sinabi ko lang ay nang nalasing ako kagabi, ay bigla kong naisipang magpunta sa gubat at doon ako na aksidente. Sa tingin ko naman ay pinaniwalaan yon ng aking anak. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbabalik ko sa Baryo Panglao. Isang hapon ay nagtungo kami ni Empoy sa bahay ni Mang Undoy. Isang patalim na may nakaukit na mga kakaibang simbolo sa talim ang ibinigay sa amin ni Mang Undoy. Tig-isa kami ni Empoy ng patalim. Kambal na balaraw ang mga patalim na yan. Ang totoo ay isang tao lamang ang dapat na gumamit niyan. Pero sa sitwasyon na papasukin nyo, ay hindi dapat isa lang ang merong sandata sa inyo. Dapat ay parehas kayong meron. Salamat po talaga, Mang Undoy. Nang dahil po sa mga binigay niyo sa amin, ay mas lumakas po ang loob kong bumalik sa Baryo Panglao. Ikaw na po sana muna ang bahala kay Martin, Mang Undoy. Huwag kang mag-alala. Dahil babantayan ko ng maigi si Martin at hihintayin ko ang inyong pagbabalik. Sige na, umalis na kayo at mag-iingat kayong dalawa. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Hindi na kami nagsayang ng oras ni Empoy at tinahak na namin ang daan papunta sa gitna ng gubat sa Baryo Panglao. Alam kong takot si Empoy ng sandaling yon, pero kailangan ko siyang isama dahil kailangan ko talaga ang kanyang tulong. Halos 2 oras kaming naglakad ni Empoy sa kagubatan bago namin narating ang Baryo Panglao. Sinabi ko kay Empoy na huwag niyang ipakita sa kahit na sino na siya ay natatakot at umakto siya ng normal. Agad kaming nagpunta sa bahay ni Ricardo at masaya niya naman kaming sinalubong. Maligayang pagbabalik sa Baryo Panglao, Larry. Inasahan kong marami kang isasama. Pero bakit isa lang ang kasama mo? Ano kasi, wala akong masyadong kaibigan sa aming lugar. Ito nga pala si Empoy, kumpare ko. Empoy, siya naman si Ricardo. Siya ang namumuno dito sa Baryo Panglao. Masaya akong makilala ka, Empoy. Pero hindi bale. Ayos lang kung isa lamang ang kasama mo. Sigurado ko na magugustuhan yung pagdiriwang namin ng aming kapistahan. Tamang-tama din ang dating nyo dahil paggabi na. Talagang sa gabi namin isinasagawa ang aming pagdiriwang. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo sa aking bahay. Dahil sigurado kong napagod kayo sa paglalakad. Magiging abala kasi ako sa pagtulong sa aming paghahanda. Kaya sa ngayon, ay hindi ko na muna kayo maaasikaso. Pasensya na. Ricardo, si Rosalia pala nasan siya? Di ba sabi mo sa akin hahayaan mo ako makausap siya? Nako, pasensya na. Pero punong abala si Rosalia sa paghahanda para sa aming kapistahan. Pero huwag ka mag-alala. Dahil mamaya lang ay maaari mo siya makausap. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo ni Empoy dito sa bahay. At mamaya ay susunduin ko kayo. Isang makahulugang ngiti ang iniwan ni Ricardo sa amin bago siya umalis. Nang kami na lang ni Empoy ang nasa bahay ni Ricardo, ay doon na kami malayang nakapag-usap. Pare, ano kaya kung umalis na tayo rito? Kahit hindi pa aswang si Ricardo nakakatakot na siya Lalo na yung ngiti niya. Ngiting demonyo Hindi gagawa ng maganda Nandito na tayo, kaya wala na tong atrasan. Sa kami mga binigay naman sa atin si Mang Undoy na magagamit natin para labanan ng mga aswang na yan. Ang prioridad natin ngayon ay ang mailagay ang lason sa iinumin nila mamaya. Sa bagay, tama ka. Sayang naman yung paglalakad natin ng ilang oras papunta dito kung aalis din tayo. Ay, naku, basta pare. Siguraduhin mo na makakabalik tayo ng buhay sa baryo natin. Ayoko pang mamatay. Wala pa nga akong jowa at mga anak Kailangan ko pang ikalat ang lahi ko. Alam mo naman kung gaano ka-importante ang pagbumukad to, no? Ewan ko sa'yo. Basta, makakalabas tayo ng buhay dito. Basta galingan mo ang paglalagay ng lason sa iinumin ng mga aswang mamaya, okay? Sige pare. Ay, teka, sandali lang.
Ako maglalagay ng lason. Pare naman. Damay na nga lang ako rin tapos ako pa ang gagawa nun. Ikaw na lang. Hindi ko kaya yun, pare. Mahirap yun. Kaya mo yun, pare. Maniwala ka sa akin, kaya mo. Basta, kukunin ko ang atensyon ni na Ricardo mamaya at kapag nakita mo na yung iinumin nila, iligay mo na kagad doon ang lahat ng laso na nasa boteng to. May tiwala ako sa'yo, pare. Alam ko na kayang-kaya mong gawin yon. Inabot ko kay Empoy ang bote at napipilitan niya itong kinuha at isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Makalipas ang ilang oras, ay sinundo na kami ni Ricardo. Dinala niya kami sa malawak na bahagi ng Baryo Panglao. Maraming mga taong naroroon. Sa gitna ay may mahabang lamesa na may mga pagkaing nakahain. Sa gitna ng lamesa ay may isang malaking banga. Palihim kong inginuso kay Empoy ang banga upang iparating sa kanya na doon nakalagay ang iinumin ng mga aswang. Agad akong nag-isip ng paraan upang makuha ang atensyon ng lahat ng naroon. Lumuhod ako sa lupa habang sapo ang aking tiyan. Aray ko! Aray! Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko, aray! Larry, ano nangyayari sa'yo? Hindi mo ba narinig ang sabi ko? Ang sakit-sakit ng tiyan ko! Anak nang may nakain ka ba na panis o kung ano? Hindi ko alam, basta ang sakit talaga, ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Habang nagkukunwari akong masakit ang tiyan at nasa akin ang atensyon ng mga naroon, ay nakita ko na ibinuhos ni Empoy ang lason sa banga. Gamit ang pangsalok, ay hinalo niya ng mabuti ang banga. Nang sumenya sa akin si Empoy na okay na, ay bigla akong tumayo. Okay na. Okay na ako. Biglang nawala yung pananakit ng tiyan ko, Ang galing. Sigurado ka ba? Pwede ka naman bumalik sa bahay ko para makapagpahinga. Hindi na. Promise, hindi na masakit ang tiyan ko. Ang mabuti pa ay kumain na tayo at mag-inuman kasi nagugutom na pala ako. Oo nga pala. At teka, nasa si Rosalia? Bakit parang di ko siya nakikita? Nagkasalisi kayo. Umuwi muna siya sa bahay dahil sabi niya ay magpapahinga siya. Napagod kasi siya ng gusto sa dami ng ginawa niya kanina. Pero mamaya lang, babalik din yun dito. Ang mabuti pa nga kumain at uminom na tayo. Umupo na kami ni Empoy, kasama ang mga naroon. Habang si Ricardo naman ay nasa dulong bahagi ng lamesa pumwesto. Isang matandang lalaki ang nagsali ng inumin mula sa banga. Inilagay yon ng matanda sa mga nakahilirang baso na gawa sa kawayan. Ipinamahagi sa lahat ang baso at maging kami ni Empoy ay binigyan. Tumayo si Ricardo at itinaas niya ang hawak niyang baso. Sa wakas mga kasama, dumating na ang gabi ng kapistahan ng Baryo Panglao. Sa gabing ito, ay pagdiriwag natin na muling pagkakatatag ng ating lugar. Sinubukan man nila tayong pabagsakin at buray noon, ay di naman sila nagtagumpay. Kaya dapat lamang na ipagdiwag natin ang gabing ito at bilang pagsisimula ng ating kasiyahan, kailangan natin inumin ang alak na ito. At ang unang tagay ay inaalay ko sa ating dalawang bisita, Larry at Empoy. Para sa inyo, ang tagay na ito. Nang itaas ng lahat ang kani-kanilang baso, ay ginaya namin ni Empoy. Sabay-sabay nilang ininom ang alak, kasabay ni Ricardo. Sinamantala namin ni Empoy habang umiinom lahat. Lihim naming itinapon ang laman ng baso sa lupa at siniguro naming walang nakakita sa aming ginawa. Ngayon tapos na ang unang bahagi ng ating pagdiriwang. Susunod na tayo sa pangalawang bahagi. At yun ay ang pagsasalo-salo natin sa ating pagkain ngayong gabi. Sa isang kisap mata, ay sabay-sabay na nag-anyong aswang ang lahat ng naroon. Nakakatakot ang itsura nila. Para silang mga gutom na halimaw habang may umaagos na malapot na laway sa kanilang bibig.
Napahawak si Empoy sa braso ko, habang sa utak ko ay paulit-ulit ako nagdadasal na sana umepekto na kagad ang lason sa mga aswang. Isang pagkakamali bumalik ka pa rito, Larry. Dahil kayo na kasama mo ang aming magiging handa. Ngunit inaasahan ko na babalik ka rito. Dahil sabik kang makita at makausap ang iyong asawa na si Carmina. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba? Si Carmina ay si Rosalia! Napakaganda naman kasi ng iyong asawa. Kaya sa pinita ko sa kinuha at hinawaan ang pagiging aswang. Tama ang iyong narinig. Hindi na tao ang iyong asawa. Kaya kaming dalawa ang tunay na namamagay na magsama. Pare, bakit di po umiepekto sa kanilang lason? Hindi kaya expand na yun? Maghintay lang tayo. Sigurado ako na anuman sandali ay mamamatay na ang mga pesting aswang na yan. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Nagpaplano ba kayo kung paano kayo makakatakas? Huwag nyo nang tagkay na tumakas. Nagsasayangin nyo lang ang inyong lakas. Wala pang taong nakakaalis ng buhay dito sa Baryo Panglao. Dahil ang lugar na ito, ang kanilang naging huling hantungan. Inutusan ni Ricardo ang mga alagad niyang aswang na ihiga kami ni Empoy sa lamesa. Agad na sumunod ang mga aswang at hinawakan nila ang mga braso at binti namin ni Empoy. Nagwala ng husto si Empoy habang ako naman ay kampanting nakatitig ng masama kay Ricardo. Kakaiba ka sa lahat ng taong inihahanda namin sa aming kapistahan. Ikaw lamang ang hindi pumalag. Bakit? Tinatanggap mo na ba ang magiging kapalaran mo? Ang sabi mo kanina ay nagkamali ako na bumalik pa ako rito, pero sa palagay ko, ikaw ang nagkamali dahil pinabalik mo pa ako sa baryong ito. Anong sinasabi mo? Nagulat si Ricardo nang biglang sumuka ng dugo ang mga aswang na may hawak sa amin ni Empoy. Bumagsak ang mga yon at nangisay. Halos sabay-sabay na sumuka ng dugo ang iba pang mga aswang at lahat sila ay bumagsak sa lupa. Nahihintakutang tumingin sa akin si Ricardo. Ano ginawa mo? Kung inaakala mong pupunta kami rito para lang gawin yung handa. Sorry po, Mama More. Kung inaakala mong pupunta kami rito para lang gawin yung handa, ay nagkakamali kayo. Alam mo ba, na nilagyan namin ng matapang na laso ng alak ninyo. Kaya nagkaganyan ang mga kasama mo. Walang iya ka! Papatayin kita! Galit na sumugod si Ricardo sa akin. Pero bago pa siya tuluyang makalapit sa akin, ay sumuka na rin siya ng dugo. Buo-buo yun. At talaga namang parang mga gelatin kung titignan. Kasunod nun ay ang pagbagsak niya at nangisay na rin siya, kagaya ng kanyang mga alagad. Pinanood namin ni Empoy ang sabay-sabay na pagkamatay ng mga aswang. Hanggang sa kahit isa sa mga yon ay wala nang gumagalaw. Nilapitan ko ang katawan ni Ricardo at dinuraan ko siya. Pwe! Yan ang dapat sa'yo at sa mga alagad mo. Ngayon, wala na kayo mabibiktima. Mga anak kayo ng teteng. Pare! Totoo ba to? Napatay natin ang lahat ng aswang! Wala na natira! Oo, tol. Talaga nga palang napakatapang ng laso na yun. Ay, oo nga pala. Si Carmina. Kailangan ko siyang puntahan. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa bahay ni Ricardo. Naabutan ko si Carmina na nasa isang sulok habang nanginginig at umiiyak. Tumayo siya at tila hindi siya makapaniwala nang nakita niyang buhay kami ni Empoy. Lumapit ako kay Carmina at mahigpit ko siyang niyakap. Lumayo ka sa akin! Hindi ako ang asawa mo! Alam kong ikaw yan, Carmina.
Hindi mo na kailangan magsinungaling. Dahil wala na si Ricardo. Pati ang mga alagad niya ay wala na rin. Makakauwi ka na sa bahay. Ligtas ka na. Makakasama mo ng muli ang anak natin. Anong sabi mo? Wala na si na Ricardo? Oo. Nilason namin sila ni Empoy. Wala ka nang dapat ikatakot. Dahil makakaalis ka na sa impyernong lugar na to. Makakabalik ka na sa baryo natin. Diyos ko, salamat po. Ngayon, pwede mo na bang aminin na ikaw ang asawa ko? Ha, Carmina? Tama ka, Larry. Ako nga si Carmina. Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa inyo ni Martin. Isa na akong aswang dahil inawaan ako ni Ricardo nung dinukot niya ako. Hindi ko na kayo pwedeng makasama dahil kagaya na ako ni na Ricardo. May paraan pa para bumalik ka sa paggintao. Tutulungan tayo ni Mang Undoy. Alam niya kung papaanong alisin ang pagiging aswang mo. Pero bago yun, sagutin mo muna ang tanong ko. Kumain ka na ba ng karne ng tao simula nung maging aswang ka? Hindi, Larry. Kahit naging aswang ako, ay pinigilan ko ang sarili kong kumain ng tao dahil hindi ko kaya. Kaya sa tuwing pista sa lugar na to ay nandito lang ako at hindi ako nakikisali kina Ricardo. Mabuti kung ganun. Babalik ka sa pagiging tao, Carmina. Mabubuo ulit ang ating pamilya, kaya sumama ka na sa amin pauwi. Sigurado ako na matutuwa si Martin kapag nakita ka niya. Masaya at naluluwa kong niyakap si Carmina dahil may pag-asa pa na maalis sa kanya ang pagiging aswang niya. Matapos kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ay sumama na siya sa amin ni Empoy, pabalik sa aming baryo. Nang nakabalik na kami sa aming baryo, ay agad na ginawa ni Mang Undoy ang lahat ng alam niyang paraan upang tuluyang maalis ang pagiging aswang ni Carmina. At nagtagumpay naman si Mang Undoy. May mga gabing nagigising si Carmina. Sumisigaw siya at umiiyak dahil sa tromang inabot niya sa baryo Panglao. Inunawa ko si Carmina dahil alam kong hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan. Makalipas ang ilang taon, ay unti-unti ring naghilom ang sugat na iniwan ng nakaraan kay Carmina. Bumalik ang kanyang dating sigla at muli kaming nagsama bilang isang masayang pamilya. Tuluyan ko na ring iniwan ang alak at hindi na ako bumalik sa pagiging lasinggero. Natutunan ko na walang masama na maging mahina dahil tao lang naman tayo. Pero natutunan ko rin na hindi pwedeng habang buhay akong manatiling mahina, lalo na at may anak at asawa ko na sa akin kumukuha ng lakas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Blair. Sana kahit papano po ay meron kayong nakuwang aral sa aking mga pinagdaanan. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinahagi ang aking kwento sa inyo, mga tagapakinig. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsubaybay sa aking munting channel na The Voice Addict. Mag-subscribe na din po kayo at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga kwento at mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan nyo ba o hindi ang aking kwento. Muli, maraming salamat po talaga sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.